So eto na mga sangkay, ang ating presidente na si PBBM ay nagsalita na po regarding kung magpapadala na nga ba ng mga kasundaluhan o puwersa ng Navy mga sangkay sa West Philippine Sea para harapin itong mga Chinese. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. Shoutout po sa inyong lahat. Anyway, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, tayo po ay 1.37 million subscribers na. So, ilang tulog na lang mga sangkay, 1.4 million subscribers na po tayo. At road to 2 million subscribers na po tayo mga sangkay. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? No? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright? Ngayon ito nga, mga sangkay, ang ating presidente, nagbitaw na po ng salita, mga sangkay, regarding po dito sa pinaplano na magpadala po ng Philippine Navy. Puwersang militar po ito mga sangkay dyan sa West Philippine Sea. Kasi nakaraan lamang, itong China ay nagsasagawa na po ng operasyon dyan sa ating teritoryo. Sa mismong West Philippine Sea, meron po silang mga warship na pumapasok, no? Kaya ang tanong dito, ano ba ang gagawin mga sangkay ng ating pamahalaan? Magpapadala na rin ba ng Navy? Ano ba ang kanilang plano? Hahayaan na lamang ba nila mga sangkay na ganyan ang mangyari na itong China manghihimasok sa ating teritoryo ng ganun-ganun na lang? Ngayon ang presidente natin ay nagsalita kasi lumabas ang agam-agam mga sangkay nakaraan Magpapadala na nga ba ang Pilipinas ng Navy? Pinaplano na po talaga mga sangkay. Ngayon, ito po ang response ng ating presidente. Panoorin po natin. We are going to continue to perform our mission. We will never be part of an escalation. Okay? We will never be part of any escalation, sabi po dito. So, ayon po, PBBM sa West Philippine Sea, hindi magiging parte ang bansa sa pagpapatindi ng sitwasyon. In the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation. Okay, kung titingnan daw po natin ang kasaysayan ng Pilipinas o kasaysayan ng ating mundo, never din daw po ang Pilipinas gumawa ng hakbang para magkaroon ng matinding problema, sigalot po sa mga bansa. Like for example, yung Japan at that time, wala naman pong kinalaman ng Pilipinas sa sigalot nila ng Amerika, pero nadamay lang po. Ganon din po nung time na sinakop po tayo, mga sangkay, ng iba pang mga bansa like Amerika at Spain, hindi po tayo ang nagsimula. Parang ganon po ang pinupunto ni Pangulong Bongbong Marcos. Of tension. So we will not do that. So Mr. President, we will not deploy Navy warships? Ayan na, hindi ba tayo magde-deploy ng Navy warships? We are not at war. We don't need Navy warships. Mr. President, All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and it will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Okay. So malinaw po ang pahayag ng presidente. Mukhang hindi po gagamit ng persang militar, no? Sa West Philippine Sea. Yan po ang pahayag niya mga sangkay. Hindi daw po magiging bahagi ang Pilipinas sa anumang pagtindi ng sitwasyon dyan po sa ating teritoryo na pinapasok na po nitong China. Ngayon nga mga sangkay, ginagamit po yan ng mga anti-government na pambala na sinasabi po nila na nakukuha na daw po yung ibang bahagi ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Na para bagang tuwang-tuwa pa po sila, mga sangkay. Pero alam nyo, kung ako ang tatanungin, di naman ako presidente, pero kung ako lang tatanungin, kailangan na po talaga mag-deploy. Kailangan po ng puwersa natin dyan sa ating teritoryo. Kasi hanggat wala po tayong puwersa dyan, mga sangkay, baka mangyari, magulat na lang tayo, nakuha na po ng China yung iba pang parte ng ating teritoryo, mga sangkay.
which is hindi po maganda. Ang gusto nga po natin, di ba, na mapanatili po yung ano natin, presensya dyan, o mapanatili po natin ang mga natitirang teritoryo natin sa West Philippine Sea. Pero kung wala po tayong puwersa dyan, mga sangkay, kung makikita po natin itong China, di ba? Very aggressive sila eh. Talagang may gagawin silang hindi maganda sa ating teritoryo. Gusto talaga nila maagaw. E paano yan kung wala tayong puwersa dyan? Pero ang desisyon kasi ng Pangulo, syempre presidente po siya, wala naman po tayong magagawa dyan. No? Siya po ang nakakaalam, siya po ang expert pagdating dyan. Ayon nga po sa kanya, mga sangkay, we are not at war. We don't need Navy warships. So sa madaling sabi, hindi po siya magpapadala ng Navy o mga pandigma o mga mandirigma sa ating teritoryo. Pero alam niyo mga sangkay, yung Japan at India, Malaysia, Vietnam, nagpapadala sila mga sangkay ng puwersa every time na pinapasok ng China. Kasi alam niyo, yung China po talaga, wala pong ibang ginagawa yan mga sangkay, kundi manghimasok sa mga teritoryo ng iba. O, di ba, yung Indian Ocean. Pinadalhan po ng China ng mga barko doon sa kanilang teritoryo. Anong ginawa nila mga sangkay? Pinaalis. Pinaalis ng puwersa ng militar ng India, yung Indian Ocean. Ang rason po nun ng China, mga sangkay, sabi po nila, hindi, nag-ano lang kami dyan, nag-research lang. Pero pinalayas pa rin po sila ng India. Ganon din po ang ginawa ng Japan. Pinapalayas po talaga. Pero bakit hindi po natin magawa sa ating sariling bakod? Di ba? All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and it will be seen as an escalation. We don't do that. O ayan, malinaw pa. Malinaw na malinaw, mga sangkay. Hindi daw po magpapadala ng puwersa. Sayang, no? Sayang eh. Hindi, kasi naawa na rin po ako sa ating mga kababayan na inaapi mga sangkay dyan sa ating teritoryo. Bakura natin, tayo pong inaapi. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Yan problema nga po dyan, mga sangkay. Lumalala nga po ang tensyon. Pero ayun nga, yung agam-agam na magpapadala po ng Navy warship ang Pilipinas, negatibo. Hindi daw po, mga sangkay. Ayon po sa ating presidente. So, paano yan? Anong gagawin natin ngayon, mga sangkay? Pero, yan po ay desisyon ng ating presidente. We have to respect. Ako, mga sangkay, sa totoo lang, magkaiba kami ng opinion ng presidente. Ang gusto ko talaga dyan, mangyari kung anong ginagawa ng Japan, India, Vietnam, at Malaysia na pagpapalayas sa mga asungot na mga Chinese. Hindi dapat gawin din po ng Pilipinas ito. Kasi ako nainiwala, hindi papasok ang China sa gera. No, kasi ang China, nasa panahon po sila ng paglago ng ekonomiya. Kapagka makipaggera sila, wasak yung kanilang ekonomiya dyan. So, hindi papayag ang presidente nila. No? Na mangyari yun. So, for me, kaya nga po, madali lang po sila na napapalayas ng ibang mga bansa, hindi makapalag ang China, di ba? Pero well, decision po yun ng presidente natin. Wala po tayong magagawa dyan. Di ba? Ang tanging magagawa lamang po natin dyan, mga sangkay, magkomento. Magbigay ng sarili po nating opinion. Pero alam nyo, mga sangkay, nakakapanghinayang lang yan. Kung sana nung panahon pa po ni PRRD, nagawa pong bantayan ng ating teritoryo, hindi na po sana umabot sa ganito eh. Kasi nung time kasi na yun, mga sangkay, sinabing kaibigan po natin ang China, di ba? Yun po ang palabas eh. Kaibigan po natin ng China. What we don't know, guys, ang dami na palang mga barko ng China doon. Tapos nakakapagpatayo pala ng tuloy-tuloy ng mga istruktura nila doon. Nabisto lang nung panahon po ni PBBM. Nabigla na lamang po natin nalaman. Andun na pala itong mga Chinese. Nagpatayo na pala ng hanigan nila mga kampo doon, mga sangkay. Nakikita po mismo ng mga media ng Pilipinas yun. So ngayon, medyo kaparehas ng ginagawa si PBBM at ng kanyang ama. Talagang pinoproteksyonan ng ating teritoryo. Kaya nga lang, pinapersa po tayo ng China. Siyempre, iba po nung panahon yun. Kasi nung panahon po ni Apo Lakay ng kanyang tatay, malakas ang bansa natin. Pagdating po sa pwersang militar. Ang China noon, mahina. Ngayon kasi malakas ang China, mahina po tayo. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below.
Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga vlogs, mga sangkay patungkol po sa mga kaganapan sa ating mundo ngayon. Related po sa Bible prophecy. So hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.